Ayon kay Roque, hindi maaaring pilitin ng Kongreso ang dating Pangulo. Actually, totoo, no? Kung iimbitahin nila yung dating presidente at si Senator Bato, ha? Imagine na si Bato de la Rosa ay isang senador ngayon. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Binalita kagabi, kahapon ng hapon, binalita nga patungkol itong si former President Duterte gustong imbitahan ng Kongreso itong hinihiring na mga extrajudicial killings, di ba? So plano nilang imbitahan itong si former President Duterte at si Bato de la Rosa. So ngayon, I will give my opinion about this kasi nagpahayag naman ang kampo ng mga Duterte na posibleng hindi sila dadalo kapag imbitahan sila. At may reason for that, no? Bakit hindi sila gustong dadalo dyan? Okay? So mamaya, gagawa ako ng opinion dyan. Okay? Magbigay ako ng opinion. Pangalawa nating pag-usapan, noong sinabi ni VP Sara, nag-anunsyo siya patungkol dito sa mga si Duterte, former President Duterte, si Basti Duterte, at itong si Pulong Duterte na tatakbong senador, mga Pilipino po muling nabuhayan sa anunsyo nitong si VP Sara. Meaning, tuwang-tuwa sila. Dahil, the reason for this, bakit natutuwa sila, kasi okay na sana Okay na yung panahon ni former President Duterte nung siya ay presidente. Pero, nafe-feel kasi ng taong bayan na bumabalik tayo sa dati. Bumabalik tayo sa the old government, kumbaga, no? Yung panahon ni Pinoy. Ngayon, na si PBBM na ang patakbo ng ating bansa. So, syempre, yung taong bayan, medyo may kalungkutan sa mga nangyayari, nabudol sila, medyo hindi pinapakinggan yung kanilang mga hinanaing sa gobyernong ito, pero nabuhayan sila. Okay? Ito yung pulot doon. Nabuhayan sila nung sinabi ni VP Sara na itong tatlong mga Duterte brothers at itong tatay nila ay tatakbong senador. Okay? So ipapakita ko yan at I will give my opinion about it. Okay? Bakit ba dapat nang palitan ang mga leader natin? Bakit hindi nagugustuhan ng taong bayan ang mga galaw ngayon ng mga Marcos administration? Okay? So, dito sa ating vlog, lagi kong sinasabi sa inyo na kung ano lamang po ang nakita natin, yun ang gawa natin ng opinion. So, pasensya na, mga politicians, kung hindi nagustuhan ng taong bayan, isa na ako doon, talagang sasabihin namin dito. Okay? Pero so much with that, bago natin ito pag-uusapan, ito lahat, help me po na i-like at i-share itong ating live, itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe and paki-follow sa mga hindi pa naka-follow at subscribe. Marami dito nanonood pero hindi pa sila naka-follow at subscribe. So, importante yan para always kayong ma-updated. Okay? At sa mga bago pa dito, ma-updated kayo at saka ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na ba lahat? So ayan, let's start sa ating programa. Let's start sa ating, because it's 10 minutes already. So yung mga hindi nabanggit, hahabol lang tayo mamaya. Okay? So, si dating Pangulong Duterte ay ang pahayag sa kampo ng mga Duterte ay hindi raw dadalo sa Kamara ukol dito sa war on drugs investigation na ito kasi may ini-invite sila ng mga kamag-anak ng mga nabiktima daw, no? So nabanggit 'yan. Okay, nabanggit 'yan at bakit naman? Bakit posible ba na hindi dadalo, Tama ba itong ginawa ng ating former President Duterte na hindi sila dadalo dyan sa Kamara? So, i-explain natin yan. Bakit? Para sa akin, okay itong desisyon ng si former President Duterte at si Bato. No? Hindi na sila pupunta dyan. Kasi it's useless, Mamaya, i-explain natin yan. So, pasok our first topic. Ready? Inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi dadalo sa pagdinig ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Roque, hindi maaaring pilitin ng Kongreso ang dating Pangulo na pumunta sa isasagawang House hearing. Actually, totoo, no? Kung iimbitahin nila yung dating presidente at si Senator Bato,
imagine na si Bato de la Rosa ay isang senador ngayon. So, alam naman natin, yung investigasyon na yan, wala yung patutunguhan. At the end of the day, ibibintang yan nila ni Duterte at ni Bato. Okay? Kasi, noong panahon ni former President Duterte, dati na yung sinabi ni Duterte na ako yung mananagot dyan sa lahat. Okay? Pero considering na meron rin namang mga pulis na pasaway sa panahon ni Duterte. Kaya nga, nung time ni Evangeline Gonzalez, ayan yung moderator natin. Good afternoon, Sir Donmar, watching from Hong Kong. Ayan. So, kung ating matatandaan, si former President Duterte po, nilinis niya yung kapulisan natin. Kasi ang daming mga pulis na pasaway. Ang daming mga pulis na involved rin sa bawal na gamot. Okay? Kaya nga, si former President Duterte, humihingi siya ng tulong sa kapulisan para isolve itong bawal na gamot na lumalala dito sa Pilipinas. Pero ang problema ni Duterte at that time is marami ring mga pulis na involved dito sa bawal na gamot. Okay? So, dalawa ang pinag-solve ni Duterte at that time, and you can really say na naging epektibo yung ginawa na war against drugs ni Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Dahil nasusolve na yung bawal na gamot, tapos nilinis pa niya ang kapulisan. Oy, Ma'am Evangeline Gonzalez, maraming salamat sa 15 Hong Kong dollars. Ayan, maraming salamat po yung ating moderator. Oh, hindi na ang nagpakulay ang ganda tingnan ng kulay ng pangpakape. Ayan, maraming salamat Ma'am Evangeline Gonzalez. Hello po. So, nasusolve yan. Naging epektibo si Duterte. That's what you call political will. Ngayon, marami ring mga pulis at that time na palpak. Bago naging palpak yon, nilinis yun ni Duterte. Di naman natin, kasi marami pa ring mga pulis at that time na nagpapanggap na matino. Pero yun pala, involved pa rin. So, ang nangyari, tinitake advantage nila yung sinabi ni Duterte na ako na ang mananagot lahat sa ginagawa ng kapulisan patungkol po dito sa pagsugpo ng bawal na gamot. Tinitake advantage ng mga pulis na ito. So, it may not be perfect, pero ang laking tulong na nagawa sa programa na yun. So, ngayon, na magtataka ka dito ka magtataka. Bakit sa panahon ngayon sa gobyerno ni PBBM, bakit ang lakas-lakas nilang buhayin itong issue na ito? Di ba? Kasi gusto nilang mapatumba itong mga Duterte sa kanilang political career. Ibig sabihin, magtataka ka, bakit ngayon lang ito ini-investigate? Bakit ngayon nyo lang ito, bakit ngayon lang kayo nagpa-investigate dito na ang tagal-tagal na nun? Di ba? Nung time na si former President Duterte, 6 months ang sinabi niya, doon. Grabe yun. Nagsulputan ang mga issue na yun. Pero bakit ngayon lang nyo in-investigate? Alam ng taong bayan. Pinopolitika ninyo eh. Best friend Italy, ayan, maraming salamat po. Nagpapakulay rin. Ayan, hindi magpatalbog itong ating mga gawin ko ng moderator itong si Best Friend Italy. Hello po, Best Friend Italy. Taga saan po kayo? Ayan, maraming salamat po. Ayan, ang ganda Maliwanag na maliwanag ang ating chat box sa mga nagpapakulay. Ayan, Best Friend Italy. Yung moderators natin, i-welcome nyo naman si Best Friend Italy. So, alam nyo, it's very obvious na ito lahat ay kontra laban sa mga Duterte. Alam nila ang mga Duterte ay tatakbo. At sure win naman talaga. Panalong-panalo sa mga taong bayan ang Duterte. So as early as now, tinatrabaho na sila. Yun ang opinion ko yan Opinion ko yan. So ngayon, kung ito kung itong mga si Duterte at si Bato, kung pupunta sila dyan sa hearing dyan sa Kamara, wala. Sisiraan lang itong dalawa. So, it is a wise move na si Duterte at si Bato hindi pupunta. Hindi sila dadalo. Okay? Wala silang makuha dyan. Investigate. At the end of the day, ibibintang sa inyo. Diba? I-connect sa inyo, ililink sa inyo lahat. It's useless. Bakit nyo ipatawag si Bato at si Tatay Digong namin na nakasaad rin sa batas Hindi naman siguro illegal ang pagtanggi ni Duterte at ni Bato.
Hindi illegal yan. Kundi, nasa batas yan. Pwede ka namang hindi dadalo dyan. Okay? O, bakit magdadalo pa kayo na it's in record already? Kung may question kayo, naka-record yan lahat. Hindi nagkulang si Pato de la Rosa at that time na nilagay yung mga records kung ano ang nangyari sa programa na yun. Taga Italy, Florence. Ayan. Welcome, best friend Italy. So, walang problema. Okay? Pero, ang sabi ni former President Duterte, he is willing to face this issue sa korte. Okay? Sa korte tayo. Kung sa tingin ninyo, may kasalanan si former President Duterte at si Senator Bato, doon kayo sa korte magreklamo. Kasi kung dyan sa kamera, useless yan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman